Mas malalakas ang pakiramdam ng mga hayop kaysa sa mga tao. Kung kaya mas mapagkakatiwalaan ang kanilang abilidad at kakayahan pagdating sa bagay na yun. Kalimitan natin itong makikita lalo na sa ating mga alagang aso. Mas madali silang makaramdam ng panganib sa paligid o mga bagay-bagay na hindi natin lubos na naiintindihan. Katulad na lamang ito ng ating kwento sa araw na ito. Bakit kaya ang wolf na ito ay nasa ibabaw ng libingan? Ano ang ginagawa niya rito? At bakit siya umiiyak? Ang lahat ng yan ay ating aalamin. Merong isang matandang lalaki ang nakakita ng isang batang asong lobo sa kagubatan. Dahil sa ito ay bata pa at kulang sa karanasan, ang hayop na ito ay hindi nakalusot sa isang trap. Hindi niya maialis ang kanyang paa sa isang mekanismo na umipit dito at talaga namang ito ay nakapagbigay sa kanya ng labis na sakit at pinsala. Dahil doon ay merong isang matandang lalaki ang naawa sa kanya. Sa halip na umalis na lamang at iwan ito sa kagubatan, ay pinili ng matandang ito na tulungan ang kawawang asong lobo sapagkat napag-isip-isip niya na hindi talaga ito makakasurvive nang walang kahit anong tulong. Agad-agad na inalis ng matanda ang mekanismo na nakaipit dito. Subalit nang maialis na niya ito, ay hindi man lamang nito magawang maihakbang ang kanyang mga paa. Dahil doon ay kinarga na lamang siya ng lalaki at sinimulang alagaan hanggang sa ito ay gumaling. Hindi nga nagtagal, ang kawawang asong lobo nga ay tuluyan ng nakarecover dahil na rin sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanya ng matandang lalaki. Sa kabila ng unti-unting pagiging masigla ng hayop, ay siya naman ring unti-unting panghihina ng matandang tumulong sa kanya. Isang araw, nagpa siya ang matanda na iwan na lamang ang nayon at manirahan na lamang sa syudad sa piling ng kanyang anak na babae. Hindi na kasi kaya ng kanyang katawan na mag-isa at pangalagaan pa ang kanyang bahay. Kung kaya ay pinagkatiwala na lamang niya ito sa kanyang panganay na apo, na siya namang hindi kalaunan ay naikasal sa isang magandang babae. At doon nga ay masayang-masaya silang nanirahan sa bahay ng kanyang lolo, kasama roon ng asong lobo. Dumating ang araw na nagdadalang tao na ang babae. Kaya naman excited na sila sa paglabas ng kanilang kauna-unahang anak. Samantala, ang asong lobo naman ay unti-unti na rin nakakapag-adjust sa kanyang mga panibagong amo. Noong una pa nga ay iwas pa siya sa kanyang bagong among babae. Subalit noong ito ay nagdadalang tao na, sa hindi malamang kadahilanan, ay unti-unti itong naging palakaibigan at tumatanggap na rin ng mga pagkain ng galing dito. Masasabing parang fairy tale nga ang naging pamumuhay ng mag-asawang ito sa nayon. Subalit bigla na lamang merong dumating na hindi inaasahang pangyayari sa kanilang buhay. Panahon noon ng taglamig. Habang ang lalaki ay kasalukuyang nasa trabaho, ang babae naman ay naiwan sa bahay. Marahil dahil sa lamig nga ng panahon, ito ay nakaisip na magsindi ng apoy sa chimenea. At maya-maya ay humiga muna ito para magpahinga. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, siya ay nakatulog at nakalimutang buksan ang singawan ng usok. Dahil doon, ang carbon monoxide ay kumalat sa buong bahay na naging sanhi ng pagkawala ng malay ng babae dahil sa supokasyon. Nang makauwi na ang lalaki galing sa trabaho, nakita na lamang niya ang kanyang minamahal na asawa na nakalupasay sa sahig at wala na itong malay. Agad-agad siyang tumawag ng ambulansya, subalit huli na ang lahat para dito. Ayon sa paramedic, ay wala na siyang magagawa para maisurvive pa ang babae. Kaya naman umiyak na lamang ang lalaki
at ito ay napaupo sa tabi ng kanyang walang buhay na asawa. Bigla na lamang bumukas ang pintuan at kasabay nun ang pagpasok ng asong lobo. Hindi ugali ng asong lobong ito ang bigla-biglang pagpasok sa loob ng bahay. Subalit sa hindi malamang kadahilanan ay bigla itong pumasok gamit ang kanyang mga paa sa pamamagitan ng pagtulak sa pinto. Tumingin lamang ito ng matagal sa walang buhay na babae at maya-maya ay tumalon. Sabay dinila-dilaan ng kamay ng walang buhay niyang amo. Nagalit naman dito ang lalaki at inilabas ang lobo. Saka ito'y tinali sa bakuran habang patuloy pa rin itong hindi mapakali. Nang mailibing na ang kanyang asawa, ay bumalik na ang biyudong lalaki sa kanilang bahay. Pumasok ito sa kusina at nagkulong. Gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi malaman ang kanyang gagawin. Tuloy-tuloy pa rin sa pag-ungol ang asong lobo at tila ba gusto nitong kumuwala sa pagkakatali. Dahil doon ay naisipan ng lalaki na ito ay barilin na lamang. Subalit nang makalapit na siya sa kanyang alaga, ay pinakawalan na lamang niya ito dahil na rin sa kanyang awa. Ang asong lobo naman ay nagmamadaling pumunta sa sementeryo. Subalit ang lalaki naman ay hindi ito binigyan ng pansin. Kinabukasan, nagpunta ang lalaki sa libingan kasama ang mga magulang ng kanyang pumanaw na asawa. Nakita nila ang hindi inaasahang pangyayari sapagkat merong humukay ng libingan ng kanilang anak. Kitang-kita nila na halos nabungkal na ang lahat ng lupa na ibinuhos dito. At noong silipin nila ito, ay naroon sa ibabaw ang asong lobo at patuloy pa rin ito sa paghuhukay. Sinubukan nilang ilayo ang asong lobo roon, subalit nagulat na lamang silang lahat nang meron silang marinig na daing ng isang babae. Agad-agad nila itong hinukay at kinuha roon ang bangkay ng babae. Nagulat na lamang sila sapagkat ito ay buhay pala at tumitibok pa ang puso nito. Di kalaunan ay napag-alaman nilang parehong buhay ang babae at ang sanggol na dinadala nito. Nagulat na lamang ang doktor sa kanyang natuklasan sapagkat ang pagkakaalam niya ay wala na talaga itong pulso noong huling beses niya itong sinuri. Mula noon, ang asong lobo ay talaga namang itinuring nilang tunay at bahagi ng kanilang pamilya. Kung wala ang pagpupursige at pagmamalasakit nito, ay paniguradong merong dalawang inosenteng buhay ang tuluyan ng nasayang. Marahil kung minsan ay hindi natin gaanong napapansin ang kahalagahan ng ating mga alagang hayop. Madalas kasi na nariyan lamang sila sa tabi-tabi at naghihintay na maabutan sila ng kanilang makakain. Tahimik at pasimple lamang ang mga ito. Pero ang totoo, nararamdaman na rin nila ang ating mga dinadala sa buhay. Maaari nga na mayroong dahilan kung bakit laging nariyan sila sa ating paligid. Nagustuhan nyo ba ang ating maiksing kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. Pakibigyan na rin ng like at pakishare na rin sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, thank you so much and peace out. Mas malalakas ang pakiramdam ng mga hayop kaysa sa mga tao.